August 24, ang ganda naman ng panahon kaya naman sinama ko si tatay sa lamay ng aming pinsan. Malapit kasi kay tatay ang pinsan namin ito at alam ko na magtatampo na naman yan kapag itinago ko na naman sa kanya na namatay ng pinsan namin. Sa San Miguel pa lang kami ay bumuhos na ang napakalakas na ulan. Nakarating na kami sa harap ng bahay nila pero hindi kami makababa dahil hanggang tuhod ang tubig. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko papayagang lumusong si tatay sa tubig baha, kaya naghintay kami ng mahigit 1 oras sa loob ng sasakyan. Naisip ko, kahit matagalan kami doon sa loob ng sasakyan, meron naman kaming baon. May baon na kong gatas, may pagkain si tatay doon, tsaka mga gamot, kaya walang problema. Buti na lang, mabilis din palang mawala ang tubig baha, kaya nung medyo mababaw na yung tubig, naghanap yung pinsan kong si Ban ng bota para kay tatay. Safe naman siya naglalakad sa tubig kasi mahigpit naman yung hawak sa kanya ng pinsan ko. Kaya lang, nag-alala pa rin ako kasi medyo malayo mula dun sa kalsada yung bahay nila. Mabilis kasi siyang mapagod kapag naglalakad. Pero pagkagustuhan niya, wala, hindi yan napapagod. Okay lang sa kanya yan. Kasi gusto niya eh. So, hinayaan ko na lang. Anyway, nakapayong naman kami. May sombrero siya. May jacket siya at pinatungan ko pa rin ng isang jacket para mas safe siya kasi meron pang konting ambon-ambon. Ay, sadto gayud sadto antay mo kuman sadi tay. Sadto mo ko sadi sadto loyo. Jesus po. Ha? Si Jesus na alba. Kaya nga niya, ay kumusta na yun? Hindi ka na gusto. So, ano ba? Martes. Abungog na. Martes? Po, alauna. Habang nagpapadasal, relax si tatay. Ganyan siya, kahit sa ang bahay, basta't may nakatutok na electric fan, bukod dun sa rechargeable fan na dala namin, tinutok pa rin sa kanya yung isa pang fan. Kagulpi ko uran. At pagkatapos ng dasal, Bangang patubigan. nag-enjoy siyang nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak ni Manay Basyon, yung asawa ng pinsan ko. Isay, pading janing, ha? Naksidente mang bagad ka sa auto. Amo? Naligis. Na-aksidente sa dito. Isimban ito. Ah, walang taon 12. Pala to, kung musikuha na lang. Yeboy, pulot. Si Boyo. Ibuya pulot. Eden ko Daniel. Yan, ito. Mga tumboy. Meron pa, meron yan niya. 93. Mga kataw ko ka. Amo Daniel. Sinapana ni Kutungod ang sidra. Nyati. Muni. Muni. Kay babawag sa... Kaya ba kung to sa hulong sa render kami. Nung tumigil na yung ulan, nagyaya siya dun sa baba kung saan nandoon yung mga pamangkin niya, yung mga kakilala niya at nakipagkwentuhan. Kahit medyo nag-aalala ko kasi malamig na dun sa lugar na yon, malamig na yung simoy ng hangin. Yung mga ganyang mga pagkakataon, yung mga ganyang sitwasyon, yan ang isa sa mga kaligayahan ni tatay. Yun ba nakikipag-umpukan siya, nakikipagkwentuhan, kaya palagi niyang gustong sumasama. Kaya naman kung medyo pwede namang pagbigyan, pinagbibigyan ko para hindi magalit sa akin. Yun na nga lang, medyo sobrang ingat na lang. Kagaya niyan, bukod sa sombrero, inilagay ko pa rin yung aking shawl sa kanyang ulo para maprotektahan siya sa hamog. Pero kabado pa rin ako nung medyo paggabi na kasi talagang malamig eh. Kaya sabi ko, sana naman walang maramdaman. Ayun, pinakiramdaman ko ng ilang araw after naming pumunta doon. Awa ng Diyos, wala naman siyang kakaibang naramdaman, hindi naman siya sinipon or inubot. Salamat sa Diyos at okay naman siya hanggang ngayon. Thank you, Lord.